Today po, I'm Ms. Raquel Hernandez. I'm the Social Media Manager of the Batangas Premium. So, welcome po sa Business Advertising course natin for today. So, ang itatakal po natin for this course is how to advertise products and how to create Facebook page. Last course po, we discussed the two types of advertising, which is the traditional advertising and the online advertising. So, nag-explore po tayo sa online advertising through social media. So, ang ginagamit po natin ngayon na social media is yung Facebook. Batangas Premium po is merong Facebook page. So, yan po yung Facebook page ni Batangas Premium. Sa mga wala pa pong Facebook page, so tuturuan ko muna kayo before ko i-discuss yung mga kung paano ba mag-post at paano ba maka-attract ng mga client sa ating posting. Tuturuan ko muna yung iba na wala pang Facebook page na mag-create ng Facebook page. So, first po sa pag-create po ng ating Facebook page, so punta po tayo sa ating Facebook. Then may makikita po tayo dito na pages. So, yung pages po na yun, click po natin. Then, yung create new page po, click po natin. Then, may makikita po tayo dito na create a page, page information, page name. So, yun, sa page name po, ilalagay po natin kung anong gusto nating name ng ating page. So, example po is Batangas Premium Sample Page. So, next po is category required. So, kung ano bang type ng business meron ka. So, halimbawa is food, ito, halimbawa, food service distributor. So, ilalagay nyo po yun. Then, sa description po, ang ilalagay po natin is yung description ng product mo, kung anong ginagawa ng product mo, kung anong ino-offer mo, kung anong meron sa product mo. So, pwede po na example, your number 1 frozen foods distributor in Luzon. So, yan. Halimbawa po. So, then, create page. So, wait lang po natin na ma-create page. So, mag-add po tayo dito ng profile picture. Pwede po na, ang ilagay po natin dito is yung logo po ng business natin. So, yung logo po natin yung ating ilalagay. Batangas Premium. So, sa cover photo po, ilalagay din po tayo. So, ito pong Batangas Premium Longganisa yung ating ilalagay. Nakaka-create na po tayo ng page. So, dito po sa add button, so, choose the action you want your page visitors to take. So, pwede pong follow, search order, contact us, call now, or send message. So, ito pong send message yung ating lalagay. So, dito po, pwede po kayong maglagay ng automated response po once na may nag-inquire po sa page nyo. So, dito po sa yan, edit page info. So, pwede nyo po i-edit yung information nyo dito sa edit page info. So, ilalagay nyo po yung contact number nyo, or kung may WhatsApp po kayo, email, website, kung saan po yung location nyo or location ng business nyo. So, yun po. So, mag-try po tayo mag-post. Okay? Po yung ilalagay po natin sa ating post. Then, lagyan po tayo ng caption. Then, makakapag-create na po tayo ng post po. Yan. So, yan po, nakapag-create na po tayo ng ating Facebook page. So, tuturuan ko naman po kayo sa posting po kung paano ba tayo makakakuha or makaka-attract ng clients sa pagpo-post po natin. Then, kung gagamitin po natin ang ating Facebook sa pag-promote po ng business, meron po tayong dalawang paraan dyan. Ilang paraan niya po?
dalawa. So, yung dalawang paraan po na yon, yung isa is libre or free. Then, pangalawa po, yung paid or yung may bayad. So, anong gusto mo sa dalawa? Libre or may bayad? Okay. So, dun muna po tayo sa libre. So, ito muna yung itatakal po natin for this course. So, pag libre, ang totoo po talaga niyan is walang libre. So, pagdating sa marketing, wala talagang libre. Kapag free yung marketing strategy na gagamitin mo, ang kailangan mong ilaan or ang kailangan mong i-invest ay yung oras mo. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun is mag-e-effort ka. Mag-e-effort ka sa iyong ipopost na kung paano ba ito magiging kaakit-akit or kapansin-pansin. So, dapat may value. Anong ibig sabihin ng may value? So, ibig sabihin ng may value ay meron kang mapapala or meron kang makukuha or merong makukuha yung target audience mo. Ang tanong ngayon, paano ba magiging kaakit-akit or kapansin-pansin yung ipopost mo sa business page mo? Ano ba yung mga components ng good post? So, kailangan po meron talagang value, may laman. So, alam naman natin na nagba-viral po yung isang post kapag madaming nagla-like, nagko-comment, nag-share, di ba po? Ang post kapag marami siyang like, marami siyang comment or share, valuable po yung post na yon. Tama po ba? So, yun po ang kailangan natin i-consider kung paano gagawin valuable yung post mo. Meron po tayong 4 types ng post. Meron po tayong tinatawag na text post, image post, video post, and live post po. So, una po, text post. So, sa text post po, dito po natin need yung quality post. Hindi yan sa dami ng text, hindi yan sa quantity, kundi sa quality. Kailangan talaga na may value po yung ating post kasi it's used for advertising business or our product. So, paano po ba gumawa ng magandang post? Ano po ba yung mga components of a good post? Meron po tayong tinatawag na HCBC. Ano po ba yung HCBC na yun? So, hook, credibility, value, and call to action. So, pag sinabi po natin hook, so ito yung text na makakakuha ng attention ng tao. So, example po, attention to all na gusto magka-business sa maliit na kapital. So, yun po yung hook. So, dun pa lang sa caption mo na yun, makaka-hook or makakakuha na po yun ng attention ng mga tao na gustong mag-business. Tama po ba? So, 2, credibility. So, sa credibility po, so dito po papasok yung mga reviews and feedback sa products mo. So, ilalagay mo rin yung mga testimonials ng clients mo. So, sabi nga po, story always sells. Sabi nga, make them crave through story kasi may inspire po kasi sila sa story. So, mapapaisip sila, ay, ganito pala yun, ay, nagtagumpay siya sa pagbebenta lang nito, nagtagumpay siya sa pag-business nito. So, parang mapapaisip siya na, bakit ako hindi? Bakit kaya hindi ko rin itry para ako rin magkaroon din na ako ng success story. Then, value. So, ano ba yung meron sa products mo? Ano ba yung benefits na pwede makuha once na nag-avail yung clients ng product mo? So, yun po yung isa rin natin i-consider sa pag-post kasi dapat alam ni clients kung ano ba yung makukuha niya, ni customer, kung ano ba yung benefits na makukuha niya once na nag-avail siya ng product po sa inyo. So, and last po is call to action. So, syempre, ilalagay po natin yung kung ano bang gusto mong ipagawa rin sa taong nakakita ng post mo. So, halimbawa po, message us now if you're interested. So, yun po. So, dun po, once na na-attract mo yung client, once na nagustuhan ng client yung product mo and naging interested yung client sa product mo or yung customer sa product mo, so, anong next niya gagawin? So, yun po ang gagawin niya. So, i-message ka niya. So, next po is image. So, sa image, dapat yung image mo quality rin. Hindi yung basta ka lang nag-post ng picture na napakalabo. So, kailangan catch din siya. So, yung tipong pag napadaan sa newsfeed ng target audience mo, mapapabalik tingin. Yung mapapatigil sila sa pag-scroll. So, halimbawa po kayo, di ba po,
tayo scroll lang sa Facebook. So once na may nakita tayo na parang kakaiba sa ating paningin, napapatigil po tayo or napapabalik po yung scroll natin sa nakita natin. So ganun po yun. Dapat catchy po yung ilalagay natin na image. So, sa video naman tayo. So pwede ka mag-post din ng video pwede siya for entertaining or for educational purposes. So, pwede mo i-vlog yung business mo, yung products mo. So, papakita mo yung location, saan ba located yung business, yung pag-deliver nyo. Pwede nyo i-video rin yun. So, ganon. Paano ba buksan yung products mo? Paano ba kainin yung products mo? Paano lutuin? So, yung video na gagawin mo is pwede siyang educational video or yung may matututunan yung client mo about sa business mo. So, or about sa product mo. So, pwede rin na yung video is entertaining video. So, nakakatuwa, nakakainganyo, as well as educational din, pero nakaka-attract ng mga target audience. So, live post. Dito naman tayo sa live post. Dito naman po, pwede mong ipakita sa client mo yung actual na product talaga na ino-offer mo. O, pwede mo rin sabihin sa live post yung mga benefits and testimonials about the product. So, live ka pong magpo-post. So, alam naman po natin yung pagla-live sa Facebook, diba? So, ganun din po sa pagla-live sa Facebook page po natin. So, once po na meron na po tayong mga posts or may mga nag-i-inquire na po sa atin, so kailangan po na alam po natin kung ano ba yung mga audience natin. So, meron po tayong tinatawag na 3 audience. Meron po tayong 3 audiences. So, yung cold audience, warm audience, and hot audience. So, cold audience. So, sa cold audience po, sila po yung mga tao or mga clients na hindi alam yung kung ano yung product mo, kung ano yung ino-offer mo. So, ang kailangan po nila na ibigay mo sa kanila is yung information. Ano bang meron dito sa product mo? Ano bang benefits na makukuha ko dito sa product mo? And ang isa pa po sa kailangan natin ibigay sa kanila is yung inspiration. Papakitaan mo siya ng mga testimonials, yung mga feedbacks ng clients mo para ma-inspire din siya na bumili sa product mo or pumasok sa business na ino-offer mo. Make them crave through story. So, inform them through story. Doon naman po sa warm audience, so sila naman po yung mga audience na alam na nag-i-exist yung product mo. So, lagi po nilang nakikita yung post mo. So, kailangan lang nila ng konting push pa para bilhin na yung product mo. So, yung information or yung message na ibabato mo sa kanya, kailangan makakapag-push na bumili ng product mo. Sabi nga, for you to have the trust of your customer, you have to see product 12 times more. So, wag kang mag-alala kung walang pumapansin sa tingin mo, walang pumapansin sa post mo, walang nag-i-inquire sa'yo kasi possible po is nasa warm stage of audience pa lamang sila. So, ang kailangan na message na ibato mo sa kanila is yung message na makakapag-push para bumili sila sa inyo kasi gustong-gusto nila, ito yung audience na gustong-gusto na nila yung product. Pero kailangan lang ng konting push. Okay po. So, last audience po natin is yung tinatawag na hot audience. So, sila naman po yung existing client. Kailangan mo rin po siya i-inspire na magtuloy pa sa kanyang business or mag-avail pa ng product mo, as well as yung mga concerns din po niya is kailangan updated ka or kailangan big solution.